po ngayon sa mga report, ay sinabihan daw yung apat na kasama yung senador na umalis na kasi nga May mangyayari. may mangyayari, parang nakatanggap daw ng paunang tip, kaya Ang nagmamadali apat sa amin. daw. Opo. Yung apat sa yung ano, yung mga nasa Nalis. kabilang side, Hindi kaya ka alam, nagalisan. sinong tinawagan sa amin? Ayun nga raw po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Naalaman ko lang na itong mga staff ko Oho, pinaalis na rin nakikiusap pala. alas 7 na, mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Dito nga ho mga kapatida, ang akala ho nating ordinaryong debate lamang ho ang nangyayari dyan sa plenaryo. Ito nga ho ang matindi. Mismong si Senator Rodante Marcoleta, mga kapit, hindi niya na ho mapigilang magulat. Kasi mismong dito ho mga kapit, para nga naman nagkaroon ng inside job. Ano nga ho ba ang inside job? Katulad na lamang ho dito sa ipapaliwanag na ni Sendante. Kasi mga kapatid, lahat ho ng, alam niyo na, yung mga kabilang panig na senador, sila Tito Soto, sila Pinky Lacson, bakit agad po silang nawala dyan sa loob ng senado noong bago pa magkaputukan? Wala hong tumimbre sa kanila. Dito aminado rin si Senator Marcoleta na nagulat siya na bakit nga sila hindi sinabihan. Tapos yung kanilang mga, alam niyo na, yung mga kalaban ho nila sa kabilang panig, mga kapdi, agaran ho nagsiuwian. Kaya mga kapdi, dito ho sa ating video, pansinin niyo ho ang magiging mukha, reaksyon ni Sendante Marcoleta dahil siya mismo hindi makapaniwala nang lumabas ho ang ganyang impormasyon na bakit nga naman natin briyan sila Wanggol University na makikita pa ho natin parang pabiktim pa ho na nag-post pa sa social media na kinakalampag daw ho yung kotse niya. Samantalang yung mga kapwa niya senador na nandoon sa loob mga kapatid, binabaril na, wala ho siyang pakialam. Hinahanap niya pa ho, yung parang siya pa yung biktima. Ito ho ba yung tinatawag na legislative overreach? Kasi mga kapatid, pati ho yung kaayusan ng plenaryo ay nasasakripisyo ho para sa pansariling agenda. Kitang-kita ang pagkadismaya nitong naging reaksyon ni Sendante dahil nga sa mga nangyayaring kaguluhan ho dyan sa loob ng, alam niyo na, Senado. Kaya mga update, ano ho sa tingin nyo? Inside job ho nga ba ito o hindi? Comment nyo ho yan sa mga session na tayo pag-usapan. Kaya update, pakinggan ho natin itong mga naging payag nito si Sendante Marcoleta sa pagkakadismaya niya ho dyan sa mga, alam niyo na, kalabang senador. Kaya update, react na ho tayo kung bago lang ako sa ating channel. Isang like, share, isang subscribe lamang ako. Malaking tulong na yan. Kaya update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Isa, Opo, oo. Di mo na muna sasabihin ng Yes, pangalan. yes, oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. ba, oo, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Nasa sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun Nandun na eh. oo. It's another, parang another shield of guarantee na Hindi para makakapos. ganun. Kasi natakot na takot eh. Oo. Oh, ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. Oh, 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot yan? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako una nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oh. Nako. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Oh, pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta Opo. sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Oho. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng panang Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon na ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oho. O, di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. O, di yan. O,
ba't ka ako ang pupula ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam niyo naman siguro, una yes sabihin, po, talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Oh, sabi ko, malagihay na kayo. Palagi, parang, Oo. iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Opo, ko. kasi Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Oo, pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, tutuloy ko pa rin dahil Opo. kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, Oho. wala nang... ayan, o kayo, ano pang pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga Oh, sinasabi yung ko. chronological of Lunes, events Lunes. tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, nung, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant. all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Oo. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Ngayon, sabi ko, nawalang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, Opo, oo. ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato, kaya lang alam kong imposible. Oho. Alam kong imposible, pero Sa sabi sarili ko, niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? hindi, alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At saka paano paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin, imposible. Oo. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Oh, yun ang magiging susi. Oh, Opo. respeto Opo. naman. Oh, alam naman namin 'yun, sabi niya. Oo nga. Tapos ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Opo. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa Wala naman. doon. Kaya nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang. Alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang mag-trigger na para talaga mag-turn around Pero ng maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya ang magti-trigger. Opo. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ako, maisip niya na pag nakuha namin,
this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. Oh, the rest is history. Ayun. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun sa nga. tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all All. positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. Oho. So, yun palang ano. So, ganun Okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya, Nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Ang gusto ko eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh. Nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Iba, FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. may dugo, Sa kakaganon niya yata sa ano. Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pagbago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Oho. Kasi tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, Opo, yung hindi pa yata. Yung gabi na yun, wala pa yung... hindi pa yun. Yung pa yun. Lunes yata yun. Lunes pa yun. Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niya, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag nyo niyang tutugisin. Stick muna ka Kaya ako. pa. Oho. Yan mo sabihin yung hagdanan na kung saan nyo siya hinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises pala ng Senado. habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami kako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 Oho. documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang ngayon, wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-bay ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron?
Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Eh kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Oho. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato Bato, dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. Oho. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. Oho. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat para ma-convict si Sara? yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. Oh, One-third. Two-thirds. Two-thirds. Opo. Oh. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oh. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection ng impeachment? oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutang, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw ho, kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal ng maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Ng Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis, kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Oo nga. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, i-priority. sus, yun daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang bisa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado Assembleya pala. Wala pang nangyari 1960 ata yun. Wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI, kamuntik nang nahulog sa alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep Kapag hindi ka maingat doon, ay sus ma. Kaya nga nadapa si Senador Bato Hindi isa. Palagi ko labil, alam mo nung nandun sila Meron kasi kaming palikuran sa likod nung session. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng
Nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin sa mo. dadaanan, ano? Oho. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Aha. Bakit pinayagan? So, teka lang ho, yung warrant of arrest na yun, No, ano yung sinasabi ng mga magagaling na mga... hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukulo sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Oh. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oho. Kasi sinabpina na eh. Oho. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Hindi, Oho. sabi ko nga, pwede. huli na lahat. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang, hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yon, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Oho. Kahit na halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga ang treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh.
Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na mismo. eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpapunction, Yung ang dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Aha. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na oo. kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, ginawa, Digong. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah blah blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Oo. Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamon ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun ho ba? Ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. no? Bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI director, matibag ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. Ay, teka lang sana. Ito, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad na Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag na mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ho ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa. Yung local, Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. Sabi, tingnan niya kung ano, kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero 1 year na yun. Yung 1 Doon siya year. dapat nag-request
ng investigation. Ayun. Okay. Oho. Oh. Eh, kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag... 2.5. So, ano na, hindi na talaga tayo, Expired. Talaga. Oo. Hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun, ano? Opo. 3 araw, nakuha niya. Oo. Bago mag-expire, 3 araw, na-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang ang kung ano-ano lang legal basis. Oo, Kahit na hindi na ginagamit. totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. Pero so ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up for the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Yes, Russia. oho. Anong sabi ni Vladimir Ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo kanya. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Oho. Ganon din si Israel. Oho. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po, kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Umalis na. Hindi na-recognize ng Israel. Hindi na-recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Kasi kakontra kalabang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Oho. Oo, itong mga magagaling magsipag-comment. Opo, naglalabas na ngayon mga legal na kung ano. Yung mga nagpapanggap ng mga political analysts. Political saka yung analyst, saka yes yung mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Oo. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw na yung... Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Ayun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, giyera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Oo. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun ang nga po. Oh. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasca. Ano ang basis niya? Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Pinagbababa ng armas. Baba ng Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po.
So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba ang implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi sapagkat narinig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Senador Bato. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdam mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige, nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So, ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB, kung wala silang hint, wala silang Wala silang hint, pero kailangan nag-double sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno Ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate coup. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, totoo it po could yan. happen. Oho. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre na may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati. Sabi nga ni Yes Nelson. po. Nais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang makapagpa. Ma-overturn yung Pero leadership. sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Oho. Like, a Senate coup, like rebellion, Rebellion is a continuing crime. according to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila, alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun- Bakit niya ikukumpara nga eh? Tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa Rebellion. Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun ho ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naintindihan ang pinopost niya. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba, Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi aarestuhin. Oy, ganun pala. Di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? May mga baril pa. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Sa pagkakita yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nag-fire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita. Dapat pala masuspend din Paano yung sumuntok doon sa... Ayun. Oo, dapat. Siya wala pang complaint eh. Oo. Walang complaint eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiyak pa di ba? Yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya duguan eh. May nagdemanda na siguro. Pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspend din niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo riyan? Di ba? Hindi po, ang naunang sinuspindi, yung
tumarbaho na, depensahan kayo. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado eh. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Sino nga. naman nagsasabi ng totoo sa dalawa? Wala daw sa NBI, sa So- Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Oho. Maski sa babaeng tagapagsalita. Mhm. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, Oho. umalis kayo dyan. Oo. Nandun nga. O parang walang coordination eh. Oho. Dapat ko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Di ba? Technically naman daw siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan eh. Noong GSIS sa kanang Senado. Nasa Yung GSIS Lunes. Ayun, noong Lunes nasa Senado talaga sila. Kasi naman nag-coordinate daw po. At saka sabi Tsaka ng... sa ano, may nakapasok din. Oo. Yung malapit. Nakapasok din. Oo. Oho. Anyway, Sen, magkape muna kayo. Tuloy natin itong ating kwento at interesado pa po ang ating mga kabayan. Pagbabalik natin Ayan, dyan, mamaya yung putukan mismo. Ayan, Yung nandun sila sa loob eh. Oo. Kasi ang balita natin, nagtakasan yung iba eh. Nagtakbuhan daw bago pa mangyari yun eh. Tsaka lahat po nag-live, Sen. Hinihintay namin na mag-live kayo eh. Ayun nga. Yung Facebook Live, bakit mga kasama nyo nag-live kayo po? Hindi ko ugali, nagla-live. Ganun ba? Hinahanap ko si Enrico eh. Hindi, nagugutom na ako dahil sa... Oo nga. Meron Alas pa naman 8 na kami, yun. meron naman kami pagkain. Sabi ko, teka mo, nakakain muna ako para... Kasi gutom ako eh. Oho. Naku, ginamit pa nga kontralaban sa inyo. Pagkatapos ayun ng putukan, nagkapihan pa. Ang ganda, nagingitian pa itong mga senador na ito. Parang ganun ho. Wala ako, hindi ako kasama sa nagngingiti. ganun Hindi ba? ako nakangiti. Nabubusit nga ako Ayun dahil ba? ano ba itong nangyayari sa bansa natin. Ay, naku, mga miya po, balikan natin Pati yan, ba ha? naman yung pagkain ko, kasalanan ko pa? Oo nga. Ginamit pong nagkalat kayo sa social media. Eh, paano yung paano yung mga puro pula yung mga muka? Ayun, wala nakakuha ng picture na yun, Sen eh. Dapat ba? Dapat Pero kasi ako nakita ko sila. Ganun ba kayo? Oho. Bigla ba kayong pupulang muka? Alam niyo na kung bakit pumulang mga muka? Oho. Hindi nila na-expect ang mga pangyayari. Pero kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Meron pong paalaala ang PPA. Panoorin niyo po ito. Pero man lang isa o dalawa na Hintay. na gano'n man lang na bilang tingnan naman, natin kasi article sa impeachment, nagsawag mahalaga kami ng ito, eh. caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. All Senators Caucus nga daw po eh. Wala naman kaming... Hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend Nagpatawag namin lang. kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung maghahatid ng ano. Tinawag nga niya yung official namin, yung asawa ni George Garcia ng Comelec. Opo. Siya yung official na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Habang nagbibrief, hindi nga natapos, nagputukan eh. Oh. Ano ba yung... Pala yun. Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung apat na kasama yung senador na umalis na kasi nga May mangyayari. may mangyayari. Parang nakatanggap daw ng paunang tip. Kaya Ang apat nagmamadali sa daw. amin. Opo. Yung apat sa yung mga nasa Malis. kabilang side. Hindi Kaya nagalisan. Sino tinawagan sa amin? Ayun nga rin po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Naalaman ko lang na itong mga staff ko Oho, pinaalis na rin nakikiusap pala. mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker, Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito bang mga... Sinabi nga daw, alas 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Oho, Senator Bato. opo. Di ko nga kung si SP Soto, kayo naman ba't yung arestuhin dito? Alam niyo naman wala rito yun. Oh, Di yun. ba yung una mong reaksyon, gano'n? Opo, yun ang sitwasyon talaga, oho. O sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Oho, oho. Andito si SP, katabi niya si... Sa lounge na po ito, Sen? Sa lounge. Oo. Ito si SP, andito si Sherwin Gatchalian, nakatayo naman si Migs, Opo. nakaupo rito si Kiko. Umupo ako dito.
Nagpakuha ko ng konting pagkain, siyempre. Sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron eh. Senador din naman. Di ba? Pang senador naman talaga yun eh. Alam nga naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Ang popular. Puro malagihay na yata ako. Hindi, kanya, ano lang kami. We are, alam mo na, boss. I love you, boss. Ganyan pa yung mga gano'n nila. Ano? Ano pinakita pa sa'yo? Hindi pinakita. Hindi mo nakita? Hindi. Ano sinabi mo? Kaya pinagtapat niya, you better coordinate with the... Saan? Teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, well, siyempre ho. nagbigay ka ng approval na Go signal yun. gagamitin ang Senado. Ibig ko sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo. Huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Wala bang implikasyon sa iyo yan? Ikaw ang Senate President. Kung ako ang Senate President, teka muna. Unang-una, tingnan ko nga yung warrant of arrest. Tingnan, sino ba kayo bang Kayo ba mag-implement ko lahat yan, sila ng proper documentation kung sila talagang magsasagawa at bakit dito. Hindi ko sasabihin kailanman na makipag-coordinate. Parang binigyan ko ng approval ang mismong ang Sergeant at Arms, dito mo siya hulihin. Iba naman ito eh. Boss, sa prinsipyo ng paggagalangan ng 2 o 3 bahagi ng ating pamahalaan, huwag naman ganito. Itong mga ibang nagkukomentaryo, puro politika na lang eh. Inaano daw namin, nagkakanlong kami ng kriminal. Kinukup-kup niyo raw ang isang fugitive. Sabi nga gano'n, di ba? Paano naging fugitive yung tao? Sinasabi ko nga na walang basihan yung ICC na yan. Dahil nga meron tayong sariling batas. Ibig mo bang sabihin, sa nakikinig lahat sana yung mga gumagawa ng mga komentaryo, lalong-lalo na yung retired justice ng Korte Suprema, napakagaling ng tao na yan eh. Opo. Tatanong ko lang sa kanya ganito, ikaw ba naniniwala na ang Philippine Supreme Court ay mas mababa sa ICC? Yan. Sagutin mo. Kaya niya ba sagutin yun? Ay, tsak, hindi po. Hoy, baka hindi mo alam. As of May 26 na ba ngayon? Ano ba na ngayon? Ano pa? Akinsi pa lang po. As of whatever. May 15. Kasusweldo lang namin, Sen. Kaya matatandaan mo. Ano? Oo. Kasusweldo mo lang? Kasusweldo lang po namin eh. Kaya alam ko po itong araw na ito eh. Kasusweldo mo lang? Yes po. Ano pong importansya ng may araw na ito? Kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon, ang ICC is 24 years old. Okay. May idea ka kung gaano katanda na ang Philippine Supreme Court? Oo nga, no? Ano oo nga? Ilang taon na ba? Wala akong idea, Sen. 125 years na ang Philippine Supreme Court. Itong ICC, 24 anyos pa lang pala. na kaya lang naman nandyan pa, meron pang naniniwala ang mga ilang bansa. But I would like to believe about 70 countries hindi kasali. Ayaw nila ang ICC. At ang iba nga, pumupull out pa. Ibang kasapi na pumupull out Ayaw pa. ng China. Wala ang China dyan. Ayaw ng Russia. Ayaw ng Amerika. Amerika, ayaw. 3 sa pinalaki. Israel, ayaw niya rin. Tayo lang nagmamahal dyan eh. Sa ICC. Mukhang nagagamit kasi sa mga kalaban. Ay, yun ang hindi nakikita. Talagang ginagamit. Walang basihan na eh. Wala na tayong treaty. Maski saan mo idaan. Maski idaan mo pa doon sa Rome Statute na siya nagbigay buhay ng ICC, sinasabi pa rin doon, dadaan ka sa judicial system ng custodial state. What is the custodial state? Pilipinas. Kasi yung tinatawag nating due process, kahit saan, hindi mo pwedeng banggain yun. Kung sa sarili nilang statute mismo, nakasalalay. Tayo ayaw natin ipatupad. Hindi ba yung dating nagdala kay Digong. Nung makausap ko siya kasi naging LTO na siya. Si Lacanilaw. Kasi kapampangan siya. Sabi ko, kwentuhan lang tayo. Ano ba nangyari ka ako? Ganito, ganyan. Yun nga, kanya. Nung nandun na kami,
Ano kako yung mga ano yung mga process, yung mga legal processes. Pagdating doon, bago mo siya kako iniwan, ano mga pinano sa iyo? Oho. Meron po kanyang pina-check sa akin na checklist. Okay. Isang importanteng tanong siguro yun. Bago mo ba dinala rito ang taong ito? Yan ang tanong lang eh. Siya ba sa pagkakaalam mo? Oho. Anong chinekan niya? I don't know. I don't know. Kung chinek niya, no, Oo. binalik. Kasi alam ng ICC, maliwanag na maliwanag, sa Article 59, dapat dumaan sa competent judicial authority. Saan pinadaan? Sa Villamor Air Base. Hindi, Sen, noong natatanda namin ni Jen yan eh. Oo. Na ang competent judicial authority ay inako ng DOJ nung panahon na yan. Alam mo lang, yung Judicial Executive Department. Kaya katawa na kami rito. Oo. Kailan pa naging Oo, judicial authority? Competent judicial authority. Kung, bakit ganun ang tanong? Kasi alam nila eh. Sabi ko, ba't namang sinabi mong I don't know? Alam mo namang nandun sa... Villamor. O, siyempre, pangangatwiran na lamang yun. Wala na akong magawa. Nandun na yung tao eh. Kasi, sir, sabi niya, sa laki naman po ng Villamor, may nakapagitan pong malaking fence. 4 na oras naman po ako ditong naghihintay. Hindi ko rin naman po alam, baka dinala rin. Kaya, I don't know. para po siguro safe na rin ako. I don't know ang sinabi ko. Kinuha siya. Pero sana, kapag ikaw ay nag-aalinlangan, sinabi mo na lang no. Alam mo ba ako implikasyon nun? Papabalik sa'yo. O, siguro ako, ayaw mo munang bumalik dahil nandun ka na eh. Sipsipin mo ka ako eh, nakapasyal ka. Nagbibiruan lang naman kami. Anyway, Sen, di ba, nung una, nag-coordinate ang NBI kay SP Soto. Nung nakaupo na po si SP Alan Cayetano, nung sapagkat ilang araw, bumalik na po yung mga NBI, nakikipag-coordinate ba ulit sila? Sa bagong pamunuan ng liderato ng Senado? At sa bagong OSA. Oh. Paano nakikipag-cooperate nga? Bigla na naman kami nilusob ng... di sana, sinabi niya, boss, lulusubin namin kayo. Dadaan po kami sa kabila kasi hindi kami makadaan dito, halatang halata po kami. Ayun, oho. Nasaan yung pinangako mo sa akin na ilang dokumentong inihingi ko sa iyo na sabi niya, bukas po ipapadala ko sa iyo. Ano na ngayon? Biyernes na ngayon. Oho. Kaya pala, hinahanap ng... si Senadora Amy, nasaan na yung mga dokumento hinahanap namin? Mukhang sabi mo lang ngayon, nasa sasakyan mo, pero ngayon, hindi pa rin naisusumite pala yung mga papeles na yun. Oh. Buti na lang, hindi ako nag-vlog. Kaya ko mag-vlog kasi kasama ko yung staff ko noon na magaling sa... Oo nga. Sabi ko, hindi na lang ako, kumain muna tayo para... Lahat po hinihintay namin kasi nag-vlog yung mga kasama niya. Senator Jinggoy, nag-vlog. Hindi yun ang ano. Alam nyo naman, hindi naman ako... Hindi ko play yung... Doon ako nang hinayang sa tagpo na yun, Sen eh. Kung nandun lang ako, sa tagpo na yun, tsak, itututukan ko kagad kayo ng cellphone. Hindi naman kita papayagan. Bakit po? Ayoko ng ganun. Ayoko ng showbiz. Ayun. Ayoko ng showbiz. Kasi yun ang tagpo ng pagkakataon para sumikat ako, Yung Sen isa sa amin, yung mahilig sa showbiz. Kilala mo na kung sino yun. Ganun ho ba? Ako ayoko ng ganun. Tungkol sa akin, totoo lang. Kami kasi showbiz Nandun personality ako, kami. medyo nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi ako Opo. natatakot eh. Lungkot na lungkot lang ako, ba't nangyayari ito sa bansa natin? Nagso-showbiz ka pa rin, gano'n na nga nangyayari. Sabi ko sa mga kasama ko, eto may konti pang pagkain dito ka ako. Kain muna tayo. Kumain muna tayo kasi mag-aalas halos alas 10 na ng gabi na. Kasi naman, Sen, kaya ko nasabi yun, sa gabi na yon, ilang araw, may higit ata sa 1,000 text ang tinanggap ko. Kamusta si Sen? Nasaan si Sen? Ano nang nangyayari kay Sen? Dahil lalo na kay Sen. Oo. Siguro ang daming Aakyat na tumatawag ba kami sa Senado? Kukunin, puproteksyonan ba namin si Sen? Ganun po. 23 milyon ang tinanggap kong text. Mas marami pa po sa boto ata ninyo. Nasira nga itong ano eh. Sabi ko, i-reset mo nga ito. Ba't nagkagano? Sir, nabulunan na po eh. Sa dami po nang nag-aalala. Naubos Tinatanong yung, po Kayo talaga. na lang magano sa kanila, sabihin nyo, mausay naman tayo rito. At, naubos storage. ha? Yung storage Napuno napuno eh. Ay, naku. Si Ma'am Edna naman, nakausap kayo kagad.
Siyempre, Dali-dali ko naman siyang tinawagan. kayo nang unang tumawag. Okay Lalo- naman na kami rito. sabi Lalo nung nagkaroon ng putukan, ang tanong, nasaan si Sen? Anong ganun ho ang siyempre, alam nyo, Pero ikaw, isa ka sa hindi nag-text sa akin. Yan ang tandang-tanda ko. Akala mo siguro mabuti pa ito, nag-text sa akin eh. 23 million, Sen, napansin nyo pa, wala akong text sa'yo. Kaya nga alam ko eh. Tinitignan ko, nung siguro malapit nang umabot ng 23,942,000, biglang na, wala na pala akong, wala nang... Kaya hindi ako naka-text, Sen. Ako'y nakaluhod at nananalangin nga kayo ay, gabayan. Hindi ko na nagawa mag-text. Para kang isang senador na kilala ko. Showbiz. Yung tagpo na yun, Sen, pakita nga natin. Yan. Yan. Yung nagkakaputukan na yan, Sen, eh. nasa loob sila, nagmi-meeting. Nasaan nung tagpo kayo yan, Sen? Yung may pumutok na hong... Hindi ko alam, hindi ko naman sa ulado yung buong building na yan. ganun ho ba? Nung pumuputok, nasa loob na kayo. Nasa loob kami doon sa opisina ni Senate President. Senate President. Ayun. Nasa second floor kami, extend natin ng konti, paparating na kanya yung Yung articles of impeachment. articles of impeachment. Kaya kami, Nandoon kapag binibrief nga kami, biglang nagputukan. Kakalad nyo daw fireworks eh. Sumilip pa nga kami ganyan eh. Nagata sabi ni Senator Pia, stay away from the window, sabi niya. O di umupo na naman ako. Ako naman gusto ko talaga nakikita kung ano yun. Baka nga fireworks yun. Fireworks. Ako unang gumanon talaga. Sumunod si Alan. Nagalit si stay away from the window. Ate. Kasi akala baka may sniper. So, kaya pala pinatay pa po yung ilaw. Pinatay na yung ilaw para daw hindi makita kung sino na doon sa loob. Lalo akong nalungkot nun. Aba, bakit po? Sus Mario, sabi ko nga sa iyo malungkot ka na at nangyayari sa bansa mo to, sasamahan po ng papatay mo pa yung ilaw. Dinalo kong mawala na. Hindi nyo makita Kasi naman lang nakakakita ka ng maliwanag na ganyan, hindi ka masyadong malungkot. Subukan mong malungkot ka, patay mo pa yung ilaw. Naku po. Anong damdamin Oo mo? nga po naman. So ngayon po, ano hong mga hakbang na gagawin ng Senado? Sen? Napag-uusapan ho ba ito ng... Pag-uusapan pa lang namin. Oo. Kasi nga po, sa kabilang banda, nakakalungkot po itong pangyayaring ito, Sen, na ganito po ang nangyayari sa isang sangay ng ating pamahalaan. Di ho ba? Alam mo, hindi lang nakakalungkot eh. Ayoko na lang i-describe na ganito kasi ayoko mawala ng pag-asa mga kababayan natin. Pero alam naman nila eh. Yung senaryo na bakit kailangang mangyari sa bansa natin ito, dahil lamang sa politika ba? O kung halimbawa, napalitan kayo ngayon. Kung hindi rin naman maganda yung pagpapalakad namin bilang majority, kaya rin yung kamukha ka. Wala pa nga kami 2 months ata, nilugso na nila kami, di ba? Pero nagalit ba kami? Wala namang personalan yun eh. Bakit nung sila nga, hindi na nila malaman ang gagawin nila? Kailan daw po malalaman yung mga yung chairmanship ng mga komite, Sen? Kasi marami nag-aabang sa inyong posisyon eh. Baka sa Lunes talakayin. Ganon. Kasi kailangan gawin yun. Paano kami makakapagtrabaho kung hindi namin alam kung sino yung mga chairman ng committees? Di ba? Ang mahalagang tanong nila ho ngayon, Sen, saan ba yun? Ito, dami ng... Kukunin ba ulit ni Sen ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee? Noong isang araw kasi, napag-usapan namin ito ni Nelson, sabi ko, kung ako tatanungin, sabi ko kay Sen, huwag niyang tanggapin. Ano yung tanong? Kung tatanggapin niyo raw ulit ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung iaalo. Pasagutin mo yung bulaklak. Pasagutin ba? Talinhaga po yan. Diba? Bulaklak. Bulaklak. Huwag nyo nang isipin yun. Tuloy na natin. Pag gusto nyo i-discuss Ganun ho natin. ba? Tanungin natin. Ano yun eh? Bugtong yan eh. Di ba tanong mo sa bulaklak, sabi? Kaya nagtanong ka pasagutin mo yung bulaklak. Simple. Mas babalik ta rin nga. Sila lahat nagre-reklamo. Tapos nagagalit sila sa trade. Ako naman, hindi naman ako sumasama sa kasasagot. Nung napagod na ako ng kababasa ng reklamo nila dahil nga, ba't ganito ito, binaligtad. Ito yung sinabi ko, ganyan-ganyan. Tapos Iniiba balita. Kaya nga ako, dahil wala naman akong paniwala dyan sa mga bayaran na yan, sabi ko, I avoid them.
Tapos sabi nung isa, tama ka. O, di ba? Kaya pala nung Di ba tumatakbo ako? Oh. Sir, sabi niya, ipauhuli niyo papayag po ba kayo na ipahuli si... alam mo na, mga leading lahat eh. Opo. Kahit anong isagot mo doon, tatamaan ka, di ba? Sir, pasakay na ako. Sir, papayag ba kayo na ipahuli niyo si Senator Bato? Ikaw ba papayag? Di, sir, kayo po naman ang may kapangyarihan. Hindi, ikaw muna bilang Pilipino. Payag ka. Alam mo sagot niya? Hindi po. Yun pala ako. Di, yan ang sagot. Ayaw pa niyang ilakas eh. Dinig ko na. Ikaw, papayag. Bilang pisang Pilipino, papayag ka. Hindi po. Yan ang sagot. Kaya pala, Jen, nung tinanong si Senador Bato na, Sen Bato, saan kayo pupunta? Ba't kayo lalabas ng sesyon? Anong sinagot ni Senador Bato? Ewan ko. Magsukomport room ako. Magsukomport room ako. Sasama ka ba? Kaya pala ganun yung mga sagot eh. Oo nga. Ay, nako. Anyway, Bati sige. muna tayo? Sige. Papalubag-loob muna tayo. Bawas-bawas tayo? Sige. Ang una bumabate sa inyo, Sen, at natutuwa't kayo ligtas, ay ang Carey Herrera. Ayan. At Basta ka, Karay. Apo. Magandang hapon din sa kanyang mga binabati, Elsie Ramos, Melba Ramos, Cedric Paltao, Eli Valerio, Kamalu, Carey Herrera. Ayan, Carey. Yeah. Ang buong Gumaka, Quezon daw po, Quezon East, ay nakatutok sa ganang mamamayan. Ayun, sa pangunguna po ng Kuya Joji Manalansan. Salamat po. Ganon din daw po ang mga taga-distrito ng Palawan. Sa pangunguna po ng Ka Esmeraldo Sibuma. Binabati po kayo ng Kuya Julius Monzon Alonte. Ayan. Happy birthday kay Franz Reta, dyan po sa Dubai, UAE. Nako, happy birthday. Yan. Sabi naman ni Kuya Abet Malate, shout out po kay Ka Richard Don Diego. Ayun, nandyan daw po sa Centerville. Happy weekend po sa inyo. At Ayan. binabati rin kayo, Sen, ng buong distrito ng Spain. Uy. Nakatutok ngayon at binabati natin ang ka Froilan Enriquez Jr. at ang ka Christopher Tabenan ng Bilbao, Spain. Ayan, ano ha. Si Ate Badet, sabi niya, ay nakatutok din po sa ating palatuntunan. Si Engineer Badet Ora. At ganoon din po si Ate Maida. Na-appoint na yata na district engineer yan. Ay, opo, congratulations. Mukhang doon ata siya sa distrito ni Batangas ba? Batangas first po. Oo. Maganda yun Oo, Di ba? maganda. Oo. Sa distrito ata ni Kong Lian. Hindi, maganda Opo, magkaroon ng best friend si Kong Lian doon. Malapit-lapit kung sakaling gusto mo siyang pasyalan, di ba? Ay, opo. Tsaka Kaysa naman sa Quezon, malayo yun eh. Oo, 4 na oras ang gano'n. Dito sa Batangas, 1 oras kalahati lang. Ano, ha? Sabi naman ni Engineer din, Maida Maligaya, pakibati po kay Sen, ang akin pong anak na si Irish, mula po sa Pila, distrito ng Santa Cruz, Laguna. Binabati rin Ayan. natin dyan mga taga Saudi Arabia. Ba? Binabati ni Sandro Ternida na nanonood sila ngayon dyan sa Saudi. Si Attorney Gilbert Ordoña, nanonood din pala sa atin, ano, ha? At saka si Kuya Yeye Manawis ng Pair Cargo na iya. Sabi niya, Jen, pakibati ako kay San Dante, nakatuto kami dito sa Pair Cargo na iya. Ayan. Sino pa? Happy birthday daw, Alan Ambrosio ng Caloocan.